Ito'y isang araw matapos ang tensyonadong sitwasyon kahapon sa Senado dahil sa napapabalita sana kahapon na magkakaroon na sana ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Ha? Kahapon yan, mga kabunyog. Actually, natigil yung session kahapon. Na-suspend ng ilang oras yun. Ha? Talagang kitang-kita mo naman yung tension kahapon. Talagang nag-aabang ang lahat nung nga bang mangyayari. Kasi nung palang pagbukas pa lang ng session ng Senado sa hapon, opening prayer pa lang, kukunti lang yung nandun sa session hall. Kukunti lang, pipito lang. Pipito lang yung nasa session hall kahapon. At ang pito na yon, mapapangalanan natin, yung pito na yon na nandun sa session hall ay yung talagang mga sulid kay Senate President Soto. Yung mga nandun kahapon sa session hall na pito ay yung sulid sa kanya. Alam naman natin yon kung sino-sino yon. Ito yung pito na sulid sa kanya kahapon. Si Tito Soto, siyempre, si Ping Lacson, si Erwin Tulfo, si Risa Hontiveros, si Win Gatchalian, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino. Yan yung nandun sa opening prayer. Yung iba, parang nagkakaroon pa ng mga kaukus-kaukus eh. Kaya kitang-kita na doon, parang parang talagang mapapalitan na si Senate President Soto. Kaya kahapon nag-live ako, nakuha na daw ni Soto ni Ligarda ang 17 na senador. Binalita yan ng Billionaire News Channel. Mga kabunyog, mga kababayan, kahapon binalita yan. Kaya ko naman nag-live kaagad ako niyang kahapon, sabi ko ito, mukhang mapapalitan na nga si Soto. Kasi karamihan ng senador wala dun sa opening. Yung opening, yan yung sa balita sa Bilyonaryo, mga kabunyog, kahapon. Sources, at least 17 senators to back Ligarda as new Senate President. Yan yung balita kahapon. Kaya lang, nung medyo habang nagla-live ako kahapon, sinabi ko naman kung nanood kayo sa akin. Ang sabi ko kahapon, tumawag daw ang Malacanang. Mayroong reliable source tayo. Tumawag ang Malacanang. Gumagawa ng hakbang ang Malacanang na wag matuloy ang change o pagpapalit ng liderato ng Senado. Bakit naman makikialam ang Malacanang doon? Tayo naman, siyempre ipapaliwanag niyan separation of powers, ipapaliwanag niyan, wala namang pakialam ang Malacanang sa kung sino ang maging Senate President. Ano yan? Hindi totoo yan. Yan ay sa papel. yan ay sa papel. Siyempre hindi naman aaminin ng Senado na ang Malacanang ay may interes o nakikialam sa pagpili ng liderato. Ano yan? Bakit nakikialam ang Malacanang dyan? Ang palasyo? Ay siyempre, pag ang Senate President hindi kakampi ng Malacanang, maraming mga batas na gustong ipasa ang Malacanang mahihirapan. Kailangan ang liderato ng Senado ay kakampi ng palasyo. Lalo na yung pagpapasa ng taon-taong budget. Taunang budget, laging linulusot kada taon yan. Kung hindi mo kakampi ang liderato, paano yan? Marami kang mga legislations na hindi maipapasa. Papahirapan ka. Kaya siyempre, ang interest ng Malacanang dyan, dapat ang liderato ng Senado kanila. Ngayon, itong si Loren, hindi naman yan diehard Duterte. Naglalaro din yan si Loren. Pwede yan na sumunod sa gusto ng administrasyon, pero alam naman nating malapit din yan sa Duterte. May pagkaano yan si Loren eh. Kayang maglaro sa Duterte, kayang maglaro sa Marcos. Hindi naman yan diehard na Duterte na tulad nila Marcoleta. Pero, siyempre, ang iniisip ng Malacanang, sino ba ang nasa likod ni Loren? Kung maluluklok si Loren na Senate President, sino yung nasa likod niya? Mga yon? Sila Amy Marcos yun, sila Marcoleta, sila Bongo, sila Bato,
sila Joel Villanueva, yung mga minorya, hindi maganda sa Senado yun, ay sa Malacanang yun. Kaya siyempre, talagang makikialam ang Malacanang doon. Kaya kahapon, habang nagla-live ako, sinasabi ko, medyo daw nagkakaano mukhang may tumatawag galing sa Malacanang. Actually, sinabi rin ng media yon. Sinabi ng media yon, sabi, tinatanong si Senate President Soto habang naglalakad sa lobby, tinatanong ng media, parang ambush interview. SP, ano daw po, may tumatawag daw po galing sa Malacanang. Hindi naman siyempre kinonfirm ni Soto. Pero namomonitor ng media Namomonitor ng media. Na mayroong tawag galing sa Malacanang sa crucial na moment na yun kahapon. Ay ngayon, may nakita tayo ganito ang post. Ito yung post, mga kabunyog. Sabi dito, breaking news. Is Ralph Recto allegedly blocks Legarda in Cayetano's rise to Senate leadership. Senate Insider said, February 4, 2026. Sa ano ito? Pinoy Showbiz. Anyway, hindi ko kilala itong Pinoy Showbiz na ito, pero may ganon. Si Executive Secretary Ralph Recto daw ang tumawag. Mula sa Malacanang. Paano naman ang authority ni Recto na tumawag? Unang-una, politiko yan si Recto. Dating kongresista yan, naging senador yan. Alam niyan ang politika. At the same time, executive secretary siya, little president. Makapangyarihan siya pagdating sa Malacanang. At ang pagkakaiba niya sa dating executive secretary na si Lucas Bersamin, si Recto ay politiko. Kaya kung ganyang mga usapin ng pagpapalit ng liderato sa Senado, kayang-kaya ni Recto yan na i-handle. Ang gagamitin niya, pangalan ng Malacanang. Siyempre, papasiguraduhin nila Recto na ang maging liderato ng Senado, hindi kalaban. Okay naman sila kay Loren. Pero paano yung mga nasa likod ni Loren? Kalaban ng Malacanang yun. Si Amy Marcos, sila Marcoleta. So hindi katanggap-tanggap yan sa Malacanang. Okay sila. Okay sila sa tingin ko na kahit mag-Senate President si Loren Legarda, basta't ang nasa likod ni Loren Legarda ay yung mga kaalyado ng Malacanang tulad nila Lacson, nila Soto, Win Gatchalian. Okay sa kanila yon. Pero kung ang nasa likod ni Loren Legarda ay yung mga minorya na pro-Duterte, hindi katanggap-tanggap sa Malacanang yon. Kaya siguro biglaan yung pag-intervene ng Malacanang kahapon. Nababalita ng media yun Tinatanong si Senate President Soto, SP, may tumatawag daw po galing sa Malacanang. Siyempre, hindi naman aaminin ni Senate President Soto yun. Hindi naman pag tinanggap mo yun may tumatawag galing sa Malacanang, di parang inamin mo na ang Malacanang may hand sa inyo sa Kongreso. Paano na yung separation of powers? Pero ang totoo doon, ano yan, sa tingin ko, hindi malayo itong sinabi na ito ng Pinoy Showbiz na si Ralph Recto allegedly blocks Legarda in Cayetano's rise to Senate leadership. Bakit? Ako may nakikita din ako diyan, yung politika ng Batangas. Alam naman natin ang politika ng Batangas. Si Recto malapit kay Garjola. Naalala niyo si Garjola, mga kabunyog, mga kababayan? Yung controversial na kontraktor. Yung kongresista na kontraktor. Si Garjola, yung anong party list yun? CWS. Ay di ba ang laki ng budget na nahawakan nun? Ngayon, sino ang kumakalaban doon kay Garjola? Ay di ba si Libeste, yung anak ni Loren? Kaya nga, parang si Libeste, hindi kaalyado ang mga Recto Hindi kaalyado ang mga Recto pagdating sa Batangas. Tapos si Garjola, kaalyado si Recto. Kaya rin yan, kapag naging Senate President si Loren Legarda, masyadong magiging makapangyarihan si Loren, pati ang politika ng Batangas, maaapektuhan. Maaapektuhan. Kaya pati yung control ng mga Recto sa Batangas, baka maapektuhan din. Kaya hindi sa kanila katanggap-tanggap kay Ralph Recto
na masyadong maging makapangyarihan si Loren Legarda. Kung totoo man yung sinabi kanina na si Recto ang tumawag, dalawa ang purpose ni Recto dyan. Ang una, mapigilan si Loren na maging Senate President kasi masyadong makapangyarihan yan. Pag naging makapangyarihan si Loren, nakikialam si Loren sa politika ng Batangas. Nakikita nyo yung tadtad na yung tadtad na tarpaulin na Legarda Libeste. Oh, kita nyo yun. Kita nyo yun? Oh, syempre, pag sinabi mong Batangas, gusto ng Recto, kontrolado nila yan. Ang kaalyado ng Recto, yung Garjola. Yung Garjola, oh, ay kalaban naman ni Libeste, si Garjola. Pag naging Senate President si Loren, magiging makapangyarihan si Loren Legarda. Pati ang politika ng Batangas, mapapakialaman niya na yan. Oh, pangalawa, syempre sa Malacanang nga. So double purpose yun. Kailangan makontrol ang Senado. Pangalawa, kailangan wag maging masyadong makapangyarihan si Loren Legarda. Eh kapag si Loren ang naging Senate President, ay ano na yan, mataas yan, pangatlo yan sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mukhang nakialam na yung Malacanang sa crucial na moment na yon. Kaya ang makakapigil lang naman talaga na magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado pag nagsabi ang Malacanang, hindi acceptable sa Malacanang ang anumang Senate leadership change. Yan yun eh. Pag nagsabi na ang Malacanang, hindi acceptable ang Senate leadership change. Oh, ano yan? Walang magpipilit niyan. Kasi kakalabanin na ba nila ang Malacanang? Hindi. Ang Malacanang, okay lang naman kung magpapalit ng liderato ng Senado, pero yung katanggap-tanggap sa Malacanang. Kung ayaw na talaga kay Soto, sino? Ngayon, kung katanggap-tanggap sa sa Malacanang, okay yan. Oh, parang katulad kay Chis Escudero noon. Nung si Chis Escudero ay pinapalitan na, at ang mga senador ay payag na kay Soto, nagpaalam na lang sa Malacanang. Papalitan namin ang presidente. Ayaw, na medyo nasisira ng masyado dahil kay Escudero. Sinong ipapalit? Si Soto. Okay yan. Kumbaga ang Malacanang, hindi naman yan mag-i-impose na si ganito, si ganyan. Pero kailangan ang ilagay na Senate President okay sa Malacanang. Itong si Loren Legarda, marunong sana rin itong maglaro. Ano yan? Oportunista yan eh. Kaya niyang lumangoy sa Duterte, kayang lumangoy sa Marcos. Ang problema niya, yung nakapaligid sa kanya. Ang magtutulak sa kanya na maging Senate President, sila Cayetano, sila Aimee. Kalaban ng Malacanang yon. So hindi acceptable yon. Pangalawa, pag naging makapangyarihan si Loren, ay mamumroblema ang Recto sa politika ng Batangas. Kasi lumalakas na nga ang Legarda doon, Libeste, doon sa distrito ni Leandro. Kaya baka lumabas na ang Libeste, papunta na sa ibang lugar ng Batangas. Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, sa atin, hindi lang natin nakikita yung mga galawan kahapon, kasi syempre hindi naman ipapakita yan. Saka hindi naman nila aaminin yan. Pero makikita mo naman yung mga indikasyon kahapon. Una, nung nagsimula yung session ng Senado kahapon, pipito lang ang nandun. Napansin nyo ba yun? Nagsisimula na ang session, pipito lang ang nandun. Ibig sabihin, busy pa yung iba. Nagmi-meeting pa sila. At kapansin-pansin na ang pitong nandoon, nung nagbukas ang Senado, ay yung mga lang, yung mga kakampi lang ni Soto. Kaya kitang-kita ang ebidensya na talagang may nangyayaring hindi maganda. May nangyayaring hindi maganda kahapon. Pero, nung bandang huli, nangibabaw yung ito yung picture nung ito yung picture nung pagbubukas. Yan yung sinabi ko kanina. Tingnan nyo, bilang lang yan, 7 yan. Sino yung 7 na yan? Yung mga sinabi ko kaninang pangalan. Yan yung 7. Mga kabunyog. Sino ba yung 7? Yan. Tito Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Risa Hontiveros, Win Gatchalian, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Yan yung sila yung nandun nung nagsisesyon.
sa opening prayer. Pero pagkatapos ng opening prayer, nagdatingan na yung iba. Nagdatingan na. O, alam nyo na, saan galing sila? Nag-usap-usap yon. O, akala sana nung mga oposisyon, yung minorya, sila na ang hahawak. Tuwang-tuwa na si Pia Cayetano eh. Tuwang-tuwa na. O, tuwang-tuwa na rin sana si Alan Peter. O, kaya lang, gumalaw din ang mayorya eh. Gumalaw ang Malacanang, gumalaw ang mayorya. Parang ang sabi nga nag-post si Kiko Pangilinan, ang post ni Kiko Pangilinan, ni Senador Kiko, ang post niya, power sharing. Oh, naging controversial yung post niya na yun. Ha? Nag-post si Senador Kiko Pangilinan ang hashtag power sharing. Ito yung post ni Senador Kiko. Nung hapon din yan. Yan. Tingnan nyo ang post ni Kiko, ni Senador Kiko. Power sharing. So ibig sabihin, posibleng inalok si Loren na wag mo nang munang tanggapin yan. Pwede ka namang maging Senate President na kami ang nasa likod mo. Hindi sila Amy, hindi sila Marcoleta. Senate President ka, pero kami ang nasa likod mo. Siyempre kay Loren, mas tanggap niya yon. Mas gusto niya itong kasama itong mga ito eh. Mas gusto niyang kasama sila Migs, sila Lacson. Mas malapit yan si Loren. Bagamat na natukso siya, nadala siya doon sa magiging na siyang Senate President, pero ang mga nakapaligid naman sa kanya, sila sila Marcoleta. Naiisip siguro ni Loren, magiging blue ribbon si Marcoleta. Mas okay naman na blue ribbon si Lacson. Pero hindi yun Hindi malayo yun. Hindi malayo. Talagang mangyayari yun. Na kung tinanggap ni Loren yung Senate presidency, ang naglukluk sa kanya bilang Senate President ay yung mga DDS na mga senador, obligado siyang gawing Senate President pro tempore si Pia Cayetano. Obligado siyang gawin na blue ribbon si Marcoleta. So naiisip siguro ni Loren yon. Naiisip ni Loren, bakit naman si Marcoleta ang magiging blue ribbon? Siyempre mas gusto ni Loren si Lacson. Hindi naman papayag yung mga nagsuporta sa kanyang senador na ang blue ribbon ay hawakan pa rin ni Lacson. So medyo yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga si Loren, kung gusto niya lang naman maging Senate President, inalok na sa kanya. Ay inamin na yan ngayon ni Senate President Soto eh. Sabi niya, pinag-iisipan nila na bago matapos ang term, ibig sabihin mga 2027, nakatapos daw mapag-usapan ang budget, iluluklok daw nila si Loren. Hindi daw yan term sharing or power sharing. Ano daw yan? Plano lang nila. Di siyempre kay Loren Legarda, mas gusto niya na yung ganon. Magiging Senate President siya, pero ang nakapaligid sa kanya, sila Lacson, saka sila Subiri. Mas gusto niya yon. Kaysa naman sa magiging Senate President siya, pero ang nakapaligid sa kanya, sila Marcoleta, sila Amy Marcos. Hindi hindi rin komportable si Loren doon. Bagamat siya pagdating sa Duterte, pero hindi naman siya diehard Duterte. Hindi naman siya diehard Duterte. Alam niyo si Loren oportunista, kayang maglaro sa dalawa. Mag Marcos, mag Duterte, kaya niyang laruin 'yan. Pero siyempre pagdating na sa sino yung mga inner circle mo, sino yung mga nakapaligid sa iyo, nakatulong mo sa pamumuno sa Senado. Kung tinanggap niya yung Senate presidency na inoffer kanina sa kanya kahapon, ang nakapaligid sa kanya, sila Amy, sila Marcoleta. Ayaw niya rin nun. Siyempre, mas gusto niya ang blue ribbon si Lacson kaysa Marcoleta. Ang problema naman, hindi naman papayag sila Cayetano na sila yung nagluklok kay Loren sa Senate presidency, tapos ang gagawin mong blue ribbon, si Lacson pa rin. Hindi pa pwede yun. Kaya maraming dynamics na nag-play kahapon. Maraming dynamics yan. Alam niyo kung bakit nasasabi ko ang lahat ng ito, mga kabunyog, mga kababayan? Alam niyo kung bakit nasasabi ko ito? Bakit libre akong sabihin ang lahat ng ito? Kasi independent-minded ako. Kung ano yung nakikita nating totoo or nangyayari, sa pagkakaalam ko, yun ang sasabihin ko. Kasi dito sa aking mga channels, dito sa aking mga Facebook page, makakaasa kayo ng independent na analyze ng mga bagay.
Hindi naman ako loyalista ng Marcos. Hindi naman ako, lalo namang hindi ako DDS. Hindi naman ako panatiko ng kakamping. Ano ako? Independent-minded. Kung saan yung tama, kung saan yung mabuti, kung saan yung totoo, doon tayo. Si Recto ba talaga ang tumawag kahapon? Sabi sa mga balibalita. Sa tingin ko, oo. Sa tingin ko, si Recto nga. Kasi siya naman yung executive secretary eh. Oh. Alangan naman presidente ang tatawag diyan. Grabe naman 'yan. Masyado namang i-expose ng presidente ang sarili niya. Masyado na siyang nakikialam. Pangalawa, si Recto naman, kaya 'yan ayusin kasi politiko rin si Recto. Dating congressman, dating senador, alam niya ang laro sa Senado. Alam niya ang likaw ng bituka ng mga 'yan. Pangatlo, may kapangyarihan si Recto na tumawag kasi executive secretary siya. Actually, may post ang DDS. Nakita ko yung post nila. Sabi nila, pati ba naman dito nakikialam ka, Vatman? Hinahanap ko sana yung post na yon, ipapakita ko sa inyo. Ibig sabihin, kahit sa hanay ng mga DDS, galit sila kay Recto. Sabi nila, pati ba naman sa Senado nakikialam ka, Vatman? Ha? Pati ba naman daw sa Pati ba naman daw sa Senado nakikialam ka, Vatman? Kung hindi rin ako kumbinsido kay Recto, alam nyo naman yan. Kahit yung ako, kaya lang, ito naman, kinikwento ko lang kung anong nangyari. Ano ang interest ni Recto dyan? Dalawa. May interest siya sa Malacanang kasi, syempre, sinabi ng Malacanang sa kanya, ayusin mo yan, ES. Ha? Dapat ang maging liderato ng Senado sa atin. Kaya nating tiyakin na atin. Pangalawa, yung interest ni Recto dyan, ma-check si Loren. Kasi, si Ligarda, ang anak niyan, Libeste. Ang asawa ni Loren dati ay dating gobernador ng Batangas. At ang lumalakas na politiko sa Batangas ay mga Libeste. Yan yung makakalaban ng Recto. Di ba? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.